Good morning po mga kawais. Welcome sa ating pag-uusapan ngayong umaga. So, bago ang lahat, papakilala ko muna yung company natin. Sino ba yung IMG or International Marketing Group? Familiar na ba sa'yo? Or first time mo lang siyang narinig or naririnig mo na siya? So, pag sinabi nating IMG, unang-una, huwag kang mag-alala kasi hindi tayo networking company. Okay, pangalawa, hindi din po tayo insurance company. And pangatlo, hindi din po tayo investment company. Pero bakit kami nagpo-post about investment? So, yan yung ika-clarify natin this day. Kaya huwag kang bumitaw at tapusin mo po yung video na to para magkaroon ka ng kaalaman. Ano yung company natin at bakit kami nagtuturo at nagpo-post about investment. IMG is a financial services company. Pag sinabi po nating financial services company, ibig sabihin, nagtuturo, nag-guide, nag-a-assist kung paano tayo mas maging wais sa finances natin, paano po tayo mag-control sa finances natin, and of course, paano tayo maging financially secure. Ngayon, isa sa mga tinuturo ng IMG para maging wais ka is ang pagkakaroon ng tamang savings, pagkakaroon ng tamang investment, pagkakaroon ng tamang healthcare program, at pagkakaroon din ng tamang life insurance program at hindi lang yon. Pagkakaroon din ng mga libreng travel sa iba't ibang bansa. Yan lang ang mga iilan sa mga binibigay na opportunity ni IMG. Ang tanong, gusto mo rin ba na ma-maximize ang mga binibigay ng company ng IMG? Ngayon po, kung gusto nyo rin ma-maximize yung mga binibigay na advantages ni IMG kagaya namin, so kapit ka lang, tapusin mo yung video at huwag kang bumitaw kasi ituturo ko yun sa inyo. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung paano natin malalaman na legal ba ang isang company. Unang-unang tips, kailangan affiliated siya sa mga banks like BDO and BPI. So tayo, affiliated po tayo sa mga banks na yan. Kasama din dyan si Palawan Express. Di lang yan, may sarili tayong bank account number sa kanila. Pangalawa, meron tayong mga ambassador and ambassadress na kilala talaga. Like Corina, Tolfo, Boyabunda, Sharon, si Carla, and then si Daniel. Sila lang naman yung ating mga ambassador and ambassadress. And pangatlo, meron tayong box na ginagamit na kung saan lahat ng mga tinuturo namin ay hindi lang siya katang-isip o gawa-gawa lang. So lahat ng mga tinuturo namin is nanggaling sa libro na to. At ito pa, hindi lang yon. Kailangan ang isang company is mayroong tinatawag na website, YouTube, FB pages, and TV programs. Tayo po, kompleto po tayo niyan. No? I-type mo lang sa YouTube IMG or International Marketing Group. Lalabas po at maraming lalabas. And of course, hindi lang po yan. Kailangan ang isang company ay registered sa tinatawag na SEC, Security and Exchange Commission. And pangalawa, hindi lang po dapat SEC, no? Kailangan meron din at registered din tayo sa tinatawag na IC or Insurance Commission. Tayo is registered po sa dalawang yan. Ngayon, nabigyan ko na kayo ng tips at idea. Paano natin malalaman kung legal ang isang company at hindi scam. Ngayon naman, pag-uusapan naman natin bakit kami nagtuturo ng financial education at bakit kailangan nating mag-invest. Kasi po,
sa buhay natin, mayroong 2 season. So, ikaw, familiar ka ba sa tinatawag na dalawang panahon sa buhay natin? So, may dalawang panahon sa buhay natin ha, hindi lang isang panahon. Ang unang panahon sa buhay natin is yung tinatawag natin na productive years. Tandaan mo, ang unang season sa buhay natin is yung tinatawag na productive years. Pag sinabi po nating productive years, is yan yung panahon na may income pa tayo. Yan yung panahon na malakas pa tayo. Yan yung panahon na ikaw is nagpo-produce pa. Ibig sabihin, nagkaka-income ka pa ng nagkaka-income. And yan din yung panahon na kaya mong mag-prepare. Kaya lang, alam niyo po ba, isa sa pagkakamali ng karamihan sa atin during productive years is produce lang ng pera. Pero ang nakakalungkot, walang pagpe-prepare. Pagpe-prepare para saan? Para sa pagdating ng pangalawang season ng buhay niya. Ano po yun? Yun naman yung tinatawag natin na non-productive years. So, ibig sabihin, yun yung panahon na ikaw or tayo is wala ng income. Yun yung panahon na kung saan, kung ano lang yung napaghandaan natin during productive years, syempre, yun lang din yung aasahan natin. Kaya lang, ang nakakalungkot po dito sa Pinas, alam niyo po ba na 87% sa mga tumatanda is walang sapat na retirement savings? Di ba po nakakalungkot siya? Kasi 87% walang sapat na retirement savings. Ang nagsabi po niyan is ang ating mismong gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas na si Benjamin Diokno. So ano yung nangyayari sa 87% na mga tumatandang walang sapat na retirement savings? Sila po yung umaasa sa mga anak and umaasa sa pensyon na meron sila. Which is, hindi talaga siya sapat kung may pensyon tayo. Bakit hindi siya sapat? Kasi pagdating po ng non-productive years natin, di ba po, sobrang dami ng ating gastusin. So ngayon, wala pong pinipili ha sa pagpe-prepare. Even though OFW ka man, employee ka man, business owner ka man, self-employed or seaman or anuman yung posisyon sa trabaho natin ngayon, sino ka man ngayon, alam niyo po ba, walang pinipili sa pagpe-prepare. Kasi darating ang time o yung araw na mawawalan talaga tayo ng income. So ngayon ang question, kanino tayo aasa kung wala tayong nai-prepare? Kung wala tayong naitanim? Di ba po ayaw mo namang umasa sa magiging anak mo balang araw? Kasi nga, ayaw nating pahirapan sila. Dahil ayaw nating mapabilang sa 87% na tumatandang walang sapat na retirement savings at aasa sa magiging anak natin, syempre ano ang isang solusyon na dapat nating gawin? So unang-una is yung pagtatanim or pagsisave and pag-i-invest. Ngayon, ituturo ko po sa inyo ano yung tamang pag-i-invest. Or paano ba mag-invest sa stock market na dati talaga ay naririnig lang natin sa mga kaibigan, nakikita natin sa YouTube, sa FB. So ngayon malalaman mo na kung paano ang tamang pag-i-invest and ano at paano ang pag-i-invest sa stock market. Pag sinabi po nating stock market, yan po ang pinakalegal na investment sa buong mundo. Ulitin ko, ang stock market ang pinakalegal na investment sa buong mundo. Bakit? Kasi ekonomiya po siya ng isang bansa. So, ibig sabihin, ang mga major players dyan
is yung mga big companies na nakikita nyo ngayon. Yan yung SM, Jollibee, Ayala, at marami pang iba. Ngayon, paano naman tayo magkakaroon ng investment sa mga big companies na yan kung hindi naman tayo mayaman? So, posible po bang magkaroon ng investment kahit kagaya lang natin na simpleng mamamayan? Ang sagot po dyan, opo. So, paano? May dalawang klase kasi sa pag-i-invest sa stock market. Ang una is yung tinatawag natin na direct trading or direct investment. Ano yung direct investment or direct trading? Yan po yung sample natin, Bitcoin, Forex, and marami pang iba. And yung pangalawa is yung tinatawag naman natin na indirect mutual funds. So ano naman yung indirect mutual funds? So yan naman po yung kung hindi ka po marunong sa pag-i-invest talaga, ayaw mong sumugal, ayan, pwede ka sa indirect mutual funds. Ngayon, alamin natin ano yung kaibahan ng dalawa. So ulitin ko po, pag sinabing direct trading or direct investment, dito, ikaw mismo ang fund manager sa pera mong ini-invest. Ikaw mismo ang magmo-monitor, mag-a-analyze ng taas-baba ng stock market. Kaya napaka-high risk po siya. Kaya hindi namin siya nire-recommend sa mga beginners talaga. So, dyan is bakit sinabi nating high risk? Kasi bukod po sa sugal siya, babantayan mo siya 24 hours and kailangan ikaw ay expert pagdating sa pag-i-invest. And of course, mamimili ka lang kung anong company ang pag-i-investan mo. Pangalawa naman, paano kung tayo is hindi ganun ka-expert pagdating sa pag-i-invest pero gusto nating mag-invest? So meron naman pong pangalawa, yung tinatawag nating indirect mutual funds. Ang indirect mutual funds kasi, professionally managed na siya. Di mo na siya kailangan pa na i-monitor every day kasi may nagmamanage na sa investment natin. And of course, low risk po siya. Hindi po siya ganun kadelikado kasi yung investment natin naka-diversified sa iba't ibang company. Ibig sabihin, hindi lang siya nakalagay sa isang company. Ano ba yung advantage kung diversified yung ini-invest natin? Kasi kung halimbawa, sample natin, bumagsak yung isang company. So, maapektuhan ba yung ating ini-invest? Yes, pero hindi lahat maapektuhan. Kasi nga, may mga magbabalik pa sa'yo ng returns. So, hindi lahat ng investment mo babagsak pag diversified yung ating ini-invest. So, yun yung isa sa advantage. And, alam nyo po ba na pag IMG member ka, meron kang direct access sa stock market kagaya nito kung gusto mong mag-invest. Pero kung hindi ka IMG member, syempre dadaan ka sa mga tinatawag na middleman like mga BPI, mga Pag-ibig, Impito, SSS at marami pang ibang middleman. So ngayon, nasa sa inyo naman po yung desisyon kung ano yung gusto nyo. Kayo po ba ay gusto nyo na kung mag-invest kayo ng 10,000, gusto nyo na dumaan pa sa middleman at sila yung mag-control sa investment mo? Or gusto mo na ikaw mismo ang may control sa money mo at ikaw mismo ang may access dito sa mga big companies na gusto mong pag-investan. So, nasa sa inyo po yung desisyon. Ngayon, ang tanong ko lang, anong investment platform ang mas gusto mo? Gusto mo ba ng direct trading or gusto mo ng indirect mutual funds? So, lahat po yan tinuturo namin. Kaya lang, ang mas nire-recommend namin is yung indirect mutual funds, lalo na kung beginners ka pa, lalo na kung wala naman tayong ganun kalaking pera para i-invest, and lalo na kung wala tayong time para mag-monitor. Ngayon naman, ang question, kung gusto mo mag-invest sa indirect mutual funds,
Anong mas gusto mo? Dumaan ng middleman or i-bypass si middleman? So, yan yung aalamin natin. Anong advantage kung ikaw mismo ay IMG member or hindi ka IMG member? Okay, ulitin ko. Ano bang pinagkaiba pag IMG member tayo at hindi tayo IMG member? So, unang-una, pag tayo ay hindi IMG member. So, kung tayo or ikaw, hindi ka IMG member at gusto mong mag-invest sa tinatawag nating indirect mutual funds, wala tayong choice, kundi dumaan ng option 1. Ito yung dumaan tayo ng middleman. Ngayon, meron tayong sample dito. Halimbawa, ikaw to, yung may 20,000 pesos. At gusto mong mag-invest. Kaya lang, dahil hindi tayo IMG member, so wala kang option kundi dumaan ng middleman. Kung makikita mo yung tao dito, hindi talaga siya part ng financial broker. Nasa labas ka lang. So, ibibigay mo yung pera sa kanang middleman. Ngayon, sila middleman ang mag-i-invest sa pera mo dito sa stock market. And kung yung pera mo ay kumita ng 12 to 15% interest, magkano ang ibabalik sa'yo ni middleman? So, ito yung ibabalik nila sa'yo, around 3 to 5% interest. So, kung yung 20,000 mo, kumita siya ng 12 to 15%, bibigyan ka ni middleman ng 3%. At least, meron kang 600 sa 20,000 mo. And the next year, yung 20,000 mo is kumita ulit ng 12 to 15%. So, bibigyan ka ulit ng 3%. So, kasama na yung kinita mo dati, di ba? So, meron kang 1,218. In just 2 years, kumita ang pera mo or meron kang total money na 41,818. Ngayon naman, paano kung IMG member ka? So, dito ka sa option 2. Kung makikita mo yung tao dito, mismong kasali or part siya sa financial broker. Anong advantage pag part tayo mismo ng financial broker at mag-i-invest tayo? Ikaw mismo ang mayroong access sa stock market. So, kung tayo mismo ang mayroong access sa stock market at may direct access, so yung ini-invest natin, kung magkano kinita sa stock market, halimbawa kumita ng 12 to 15%, ganun din ang babalik sa'yo. Meron ka ding 12%. So, 20,000 times 12%, meron kang 2,400. Ang total ng money mo is 20,400. Ngayon, nag-invest ka ulit ng plus 20,000. So, magkano na kinita ng pera mo? So, 12,000. Kumita ulit siya ng 12% sa stock market. So, ang total ng money na kinita mo is 5,888 pesos. Yan. So, in just 2 years, tingnan mo yung total ng money mo kasama na yung ininvest mo. You have 47,488. Di ba malayo po siya? Compared dumaan ka ng middleman kaysa ikaw mismo is part ng financial broker. So, yun yung pinagkaiba pag IMG member ka, option 2, or hindi ka IMG member na hindi ka part ng financial broker nila. Ngayon, ang tanong ko, anong mas gusto mo? Yung part ka ng financial broker o yung dumaan ka kina middleman, nasa sayo ang desisyon. Okay? Bakit gusto ka naming maging part ng IMG community? Para mas advantage tayo, para unang-una, ma-maximize natin yung mga benefits dito sa IMG. Ngayon, pangalawa naman, meron tayong investment portfolio. So, ito po yung isa sa mga advantage natin pag part tayo ng financial broker. Meron tayong investment
portfolio na namomonitor mo talaga yung investment mo. So, makikita mo dyan, may transaction date, kailan tayo nagdagdag sa investment natin, magkano na yung na-invest natin, at kailan ba nabili ni fund manager ang pera nating ini-invest kasi hindi naman tayo yung mismong magmo-monitor talaga pero nakikita natin yung investment natin. So, kitang-kita mo rin dyan ilang shares na ang meron ka sa stock market. Kasi tandaan mo, yung ini-invest natin sa stock market, binibili yan ng shares. So, mapapakita mo sa kamag-anak mo, kakilala mo, best friends mo, at sa mga kakilala mo na ito na yung shares ko sa stock market. And ang kagandahan po, isa sa advantage natin bilang IMG member, meron tayong karapatan or benefits na makapagdagdag ng 20 pesos, pinakamababa. So, saan ka ba nakakita ng isang company na pag-part ka ng company nila, kahit barya mo, kaya mong idagdag sa investment mo? Diba? Wala pa. Ako dito lang sa IMG, nakakita ng company na kahit barya ko ay kayang mag-invest. Kahit pulubi, kayang mag-invest. Kaya lang, hindi nga lang alam yung platform na to. So, ikaw, napaka-advantage mo ngayon at napaka-swerte mo kasi nalaman mo na may platform palang ganito. And, isa pa dyan, bukod sa pwede tayong mag-invest for 20 pesos, anytime pwede tayong mag-invest. No? Anytime po yan. And wala tayong due date sa pag-invest ha. Anytime. Ngayon, ang kagandahan, anytime pwede din tayong mag-withdraw sa investment natin. So, yan yung mga advantages natin being IMG member. And, of course, isa pa, is mas highest yung return natin compared dumaan tayo ng middleman at control natin yung investment natin. Kasi nga wala tayong due date, no? Paano man pag hindi ako nakapagbayad every month, okay lang po because that is your personal and savings investment program. Kaya meron kang free will kung kailan mo gustong magdagdag sa investment mo at magkanong amount ang gusto mong i-invest. Unang-una, pag nag-join ka sa IMG, investor ka na agad. So, meron ka ng investment agad na 1,000 pesos. Okay. And, hindi po tayo required mag-top up monthly. Yun yung sinabi ko na walang due date. Withdrawable po tayo kasi sabi ko nga, anytime pwede tayo mag-withdraw. Walang fees and charges dahil part ka ng financial broker. And ulitin ko, minimum natin na dagdag sa ating investment is 20 pesos. Maximum is wala po. Nasa sayo kung magkano yung gusto mong idagdag sa investment mo. Basta pinakamababa is 20 pesos. Kaya maraming mga IMG member na mga katulong, mga vendors, mga student. So kayang-kaya, di po ba? Kahit walang work, kayang-kaya. Basta may 20 pesos, kayang-kaya. Okay, ulitin ko mga kawaes. So, yun po yung advantage natin pag IMG member tayo. And, ngayon mga kawaes, I am Jessica Riambunansa, isa sa mga Senior Marketing Director dito sa IMG. Sana po marami tayong natutunan and sana yung natutunan natin ay wag lang hanggang sa natutunan. Mag-take action po tayo para sa ating kinabukasan, para sa kinabukasan ng ating pamilya. And kung gusto nyo pong mas i-clarify pa yung mga na-discuss ko ngayon at gusto nyo pang matuto ng libre, walang bayad, i-contact nyo lang po ako sa number ko na to na 091508-78724. O di kaya i-add nyo ako sa mismong personal FB account ko na nandito din sa screen, Jessica Arcala Riambunansa. Huwag kayong mahiya na i-contact ako dahil libre lang po yung pagtuturo namin. Maraming salamat po sa susunod ulit na pagkikita natin. God bless and have a good day.